Hi guys! Welcome again kay Graphic Design Daily. So, panibagong video tutorial po tayo for today. So, ang gagawin natin, as you can see, ay nasa inyong screen na, is infographic poster. So, search nyo lang kay Canva, infographic poster. Then, mamili kayo ng template. So, ang napili kong template for this tutorial is ito. At ang gagawin nating infographic is about dengue outbreak. Since dito sa lugar namin is, madaming may mga dengue cases. And then, nababalita din naman talaga na grabe yung dengue outbreak ngayon since madaming nag-iipon o nag-iimbak ng tubig dahil nga wala ding tulog, diba? Maraming barangay sa lugar namin ang walang tubig. So doon siguro nagmumula yung mga dengue, yung mga lamok na may dalang dengue. So babaguhin lang natin to, papalitan natin yung color and then yung mga nakalagay dyan. So first, yung pinaka-page mismo, gusto ko siyang gawin. Ang color palette pala o yung color na gagamitin natin is green, red, and white lang. So, exit muna natin itong exit. Delete pala natin ito. Mga to. Parang hindi ko na aalisin itong iba. Ayan, mga design. Pati yan. Palit lang tayo ng color. Siguro maganda kung red to. Red kasi diba means you need to be alert. Ito green. Gawin natin siyang green. Ayan. So, touch of red and green ang gagawin natin. Okay. So, okay na ako dyan. So, mag-a-add lang muna tayo ng title. I-group ko muna itong dalawang to para ma-adjust natin sila. Okay. Dengue outbreak. So, mag-add tayo ng copyhin na lang natin itong nasa budget. Then, i-paste natin yung title. Tapos, ang gagamitin natin color para sa font is white. Palitan natin siya ng, tawag na ito, font. Mas maganda yung font na mababasa. Ayan. Tapos, lakihan lang natin siya. And then, syempre, center natin. Lakihan pa natin. Okay. Tapos, next, ilalagay natin is stay informed and healthy. Then, dito lang natin. Hindi siya naliliitan. So, palitan natin ito ng font. Ayan, lagay natin siya dyan sa baba. May dengue outbreak. Sa poster to guys, pwede itong i-print. Ayan. And then, mag-add pa tayo ng subheading. Ito natin lagay. An important public advisory. Okay. Tapos mag-aalis pala tayo ng dalawa dito guys. Kasi 4 lang yung section ng link natin. Idot natin ito para mamula sila together. Dito natin yan. Statistics section. Kailangan natin silang ma-ungroup para ma-adjust natin itong font. Palitan natin ito ng red. Or green. Okay. Cases. Tsaka affected area. Ibaw natin ito. And then, butikin lang siya kasi natin ilalagay yung cases. For example lang ito. Sabihin mo na, ang dami pa naman yung Cavite. Pero, ito naman gawin natin. Mas palimas nga tayo yung pinakamadami. And then, butikin lang yan. Affected areas na ilagay natin. Affected areas ay ilalagay natin is baka wireless ring news. Ilalagay natin yan. Perfect. Hotspot. Hotspots. Ayan. So, i-group na natin ito sa statistic. So, ito si 1 para mababa pa natin sila. Tapos itong C cases. I-drop din natin. At maglagay lang natin dito sa center. Tapos maglagay tayo ng mga icon. For example, mosquito. Ayun. Alisin nga natin na lang ito. So, dengue na lang ang titira natin.
Alam niyo ba guys, yung mga dengue, gusto nila ng ng mga dark. Tsaka yung mga sasamnampay, di ba minsan, dun sila. Kaya mag-ingat kayo dun sa mga darks na colors. Then, okay na yan. Then ito ay lakihan din natin. Liitan pala natin ito ng konti. Sa ito naman ay sinitong September. Huwag natin dito sa ang group kasi kailangan yan. So syempre naman tayo ng mga bullet font. First is high fever. Ayan. Mag-spacing tayo. Mag-line spacing tayo. Kasi maglalagay tayo ng icon. High fever. Magsusuka. So yun mga symptoms. Tapos i-group natin sila together. Diba? Okay. Tapos na tayo dyan sa dengue symptoms. Center pa natin ito. Tapos, prevention tips. Kailangan lang natin sila i-ungroup para ma-edit natin yung mga nasa loob ng boxes. Group, then put it on the center. Simple lang yung infographics na gagawin natin, guys. Ang line spacing, okay na yan. Yan na talaga yung pinaka-ano. Stagnant water. Okay, lagay natin siya dito. Mosquito repellents. Long sleeve clothing. Then support local immigration efforts. Ayan, okay na yun. Ang group natin yan. Yung may line spacing ba siya? So, syempre, copy natin ito ulit. Ayan. Immediate medical attention. Tingnan natin kung meron tayong icon na may ilalagay dito. Local health centers. Ayan. So, halimbawa meron kayong client na pinapagawa kayo ng ganito, di ba? Okay, tapos na. Then yung call to action naman natin. Ang ating call to action is i-paste na natin ito. Dito na lang.
Maglalagay tayo ng how to contact our local health services in Cavite. Ayan. Lakihan pa natin ito. Tapos, duplicate. Lalagay natin yan isa outline. Ayan o, diba? See? Meron na tayong infographic for about dengue. So, see? Diba? Meron na tayong infographics about dengue. So, ganyan lang guys kadali gumawa ng infographics kay Canva. Pero syempre, depende pa din kung ano yung, kung about saan yung infographics na ipapagawa sa inyo. So, by the way, this is printable. So, pwede yung i-print tapos ipamigay doon sa mga tao. For example lang ha. Tapos, pwede rin naman yan for posting. Diba? So, kung may magpapagawa sa inyo ng mga infographics, so, isearch nyo lang kay Canva is infographics and then, maghanap kayo na related doon sa topic na gagamitin niyo o gagawin niyo ng infographic. So, yun lang guys. Ganyan lang kadali gumawa ng infographics. So, diba? Ako nagustuhan ko yung outcome niya. Tapos, maganda rin naman nagtatanong kayo kay ChatGPT kung what color o kung anong kulay yung magandang gamitin, lalo na kung about sa, ako kasi nagtanong kung anong magandang kulay na gamitin for dengue outbreak. Yung sinabi naman niya is red and green for alertness, daw yung red, and then yung green is for prevention, something like that. And then, lagi po namin binabanggit sa inyo, meron po kami partnership program na ino-offer. Kung kayo po ay printing business na naghahanap ng partner na maggagawa sa inyo ng mga layout or mag-edit ng layout ng customers ninyo, pwede niyo po kaming kontakin. Pag-usapan po natin yung details. Napaka-easy lang. Less hassle or hassle-free para sa inyo kapag meron kayong kapartner na gumagawa ng inyong mga layout. No? So, yun lang guys. By the way, thank you again for watching. Bye! Ingat!